Sinigang sa katmon at pritong isda nga ang niluto namin ngayong araw. Tara, samahan nyo kami. Maaga nga kami nagkape sa tabing dagat at nagkataon naman na may namumukot ay sabi naman ng asawa ko ay makikihila nga daw siya at nang may pangulam na rin kami. Eto nga ang perks, pag nakatira ka sa probinsya, makikihila ka lang sa pukot ay may pangulam ka na. Sa mahal ngayon ng bilihin, kailangan talaga nating magtipid. At ayan, unang bakaw sa pamumukot. Mabuti na lamang at may huli ang pukot nung nakihilang asawa ko ay tamang-tama naman at may pangulam na kami. Naalala ko tuloy nung kabataan ko, ganito rin ako dun sa bata. Naglalangoy pag namumukot, mamumulot ng isda pag may huli na. Tapos mag-iihaw ng nahuling isda sa tabing dagat at doon na rin diretso manananghalian. May dala na rin kanin at tubig. Halos maghapon na rin akong naglalangoy. Kaya naman pag uwi ay mata na lang din ang maputi. Pero itinetreasure ko pa rin ang mga ganong memories hanggang ngayon. Napakasarap maging bata, yung wala kang iniisip na responsibilidad sa buhay, masaya lang. Pero dadating at dadating talaga ang time na magmamature tayo and may mga responsibility. Pero okay din yun na naranasan natin yung mga ganong bagay kasi ngayon grateful and thankful tayo sa lahat ng blessings na dumadating. Anyway, bago tayo magkaiyakan, mabalik tayo dito sa pamumukot at ayan, may doon na naman nadagdag na bakaw na pang-ulam. Sa sobrang fresh nga ng isda ay nagtutwerk pa nga, charing. Nag-arimuhan pa nga itong asawa ko at may nakita pa siyang isda dito sa lambat at ayan, pandagdag ulam na naman. Sa sobra excited nga ng asawa ko ay sinipat-sipat pa talaga niya itong mga isda doon sa loob ng lambat. Para bang gusto niya makipag-friend. Sabi ko nga ay mag-ingat at baka matibo ka, papakasalan pa naman kita, charing. Excited at tuwan-tuwa nga ang asawa ko na ipakita ang nahuli nila sa pukot. Karamihan nga dito sa kanilang nahuli ay isdang langkoy, tamban at lapis. Yung ibang isda nga ay hindi ko nakilala kaya magpapakilala muna ako. Charing. Nalimutan ko na nga kung anong pangalan ng ibang isda pero ayan sila lahat. At pagkatapos ngang hilahin ng lambat ay ayan at nagsasalansa naman sila. At pagkatapos ngang magsalansa ng lambat ay itataas muna ang bangka tsaka papartidahin ang huli. At binitbit nga nila yung tiklis na pinaglalagyan ng isda para dalhin sa taas para mapartida ng isda. At naglakad nga kami ng ilang minutes at itinaas na rin nila ang bangka. At nang maitas na nga ang bangka ay pinartida na yung nahuli nilang isda. At ayan, kinuha na nga ng asawa ko ang kanyang kapartida at umuwi kaming masaya. Sino ba namang hindi matutuwa sa libreng ulam, di ba ga? Charing. Pagka-uwi nga namin ay hinugasan agad ang isda at ibinukod ko na yung pamprito at pangsigang. Bali yung matinik ay pinirito ko nga at yung hindi masyadong matinik ay isinigang namin sa katmon na may talbos na kamuting gapang. Pinakuha ko nga ng katmon ng asawa ko at sabi ko nga ay masarap ang sinigang sa katmon. Dito nga lang kami nangunguha ng katmon at talbos na kamuting gapang sa likod ng bahay. At nang mahugasan ko na nga ang mga gulay ay pinakuluan ko na ang isda at katmon at nung kumukulo na nga ay nilagay ko na rin ang talbos na kamuting gapang. At habang nagsisigang nga ako ay nagpiprito na rin ako ng isda sa kabilang kalan. At makalipas nga ang ilang minuto ay ayan at luto na ang ating sinigang at pritong isda. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Kain po tayo. Thank you for watching. Bye!